Hello mga kagala! Ngayon meron po akong ibibigay sa inyo na 5 tips para hindi ka na magdalawang isip na bumili ng minivan. Coming up! Number 1, tanungin mo yung sarili mo kung para saan ba yung minivan. Bakit mo gustong bumili ng ganitong sasakyan? Gusto mo ba ng pang daily driver? Magagamit mo pang araw-araw? Gusto mo ba ng sasakyan para sa family? O gusto mo ng sasakyan para sa business? Yan yung mga tanong na dapat mong unang sagutin. Ito kasing minivan, marami siyang pwedeng paggamitan. Pwede siya sa pang-araw-araw, pwede siya sa pamilya, pwede siya sa business, at pwede rin siyang pang-camping. Ako bilang owner ng minivan for 1 year and a half, nagagamit ko po itong sasakyan na to sa pang-araw-araw, pang-service, pang-pamilya, pang-camping, pang-travel, pang-business hindi ko pa nagagawa, pero soon yan din yung paggagamitan natin. Kaya ito po yung napili kong sasakyan. Mukha lang siyang maliit, pero kung titignan mo yung loob, pag naka-fold yung upuan, napakaluwag po ng likod. Itong sasakyan ko ngayon, naka-setup siya for camping. Nandyan po lahat yung gamit ko. Tent, mga upuan, tables, yung mga box ng mga gadget, box ng mga gamit sa camping, may mga lutuan pa ako, kasya lahat. At dyan na rin po ako natutulog. Ganun po kaluwag itong sasakyan na to. Kaya po maluwag yung ganitong sasakyan kasi po yung sahig niya wala siyang umbok ng parang tapaludo ng sasakyan. Hindi tulad ng ibang unit na nakabukol po yung parang tapaludo niya. Dito sa minivan naka-flat yung sahig kaya maluwag po yung ganitong sasakyan. Kung pasok sa mga pangangailangan mo, yung mga nabanggit ko, pwede rin to sa yung minivan na to. And not to mention, itong minivan para siyang laruan na pwede mo siyang i-customize, pwede mo pang mapaganda dahil sa mura yung unit, tapos mura din yung mga accessories, kaya mapapaganda mo yung iyong sasakyan base na sa kagustuhan mo or sa iyong pangangailangan. So matapos mong malaman yung iyong purpose sa pagbili ng sasakyan, ngayon alamin mo naman yung history ng minivan. Alam mo ba, itong ganitong unit ay galing po sa Japan. Alam naman natin yung quality ng Japan. So ito pong mga unit na to galing sa Japan, hindi siya basura, hindi siya sira. Sa kanila po kasi umabot lang sa certain period, mga ilang taon pa lang, ay pinapalitan na po nila. Ganun yung kultura doon sa Japan. Kaya napakaraming mga sasakyan ang dinidispose po nila. Tapos meron po yan bumibili doon ng bultuhan, tapos chachap-chapin nila itong sasakyan, ilalagay nila sa container para marami silang mailagay, tapos dadalhin na sa mga iba't ibang bansa, sa mga bumibili ng ganitong unit. Tulad sa Pilipinas, inaayos at ina-assemble na nila yung ganitong unit. Sa Japan, yung manubela ay nasa kanan, pero dito sa Pilipinas, tayo ay left-hand drive. So pagka-assemble nila ng unit, binubuo na nila at inililipat na nila yung manubela dito sa kaliwa. Masasabi ko lang, basta Japan, talagang quality yung mga produkto tulad ng minivan. Pag nakumbinsi ka na kung saan galing yung mga unit, yung history na minivan, ang sunod naman ay mag-test drive ka na. Subukan mong i-experience yung pag-drive ng minivan. Iwasan mo na yung kakapanood sa internet, sa YouTube, sa social media, kung ano yung feeling pag nagdadrive. Mas maganda po ma-experience nyo first hand yung pagmamaneho nito para alam mo at masagot mo sa sarili mo yung mga tanong na gumugulo dyan sa isipan mo. Ang mali rin po kasi ng karamihan ay nagtatanong sila sa mga kaibigan, kakilala kung ano yung masasabi nila dun sa minivan. Karamihan kasi ng mga tinatanong nila ay wala ring experience sa pag-drive ng minivan, hindi owner ng minivan, at hindi pa nakapag-try sumubok mag-drive ng minivan. Kaya ang recommendation po namin sa inyo, mag-test drive para kayo mismo yung maka-experience kung ano yung feeling ng pagdadrive ng minivan. Tapos alamin mo yung mga bagay na to. Yung visibility, nakikita ba yung harapan? Baka masyadong mababa, mataas, or hindi nyo makita yung mga sasakyan sa harap or sa gilid. Para sa akin, okay naman yung kanyang view kasi napakalaki po ng salamin ng minivan.
Ang disadvantage lang, itong part na to, ito, kasi medyo makapal, natatakpan yung nasa gilid. Pero pwede ka naman mag-adjust at silipin pag liliko ka na. So yan lang yung nakita ko na problema. Tapos i-check mo rin yung preno, kung okay ba sa inyo yung pagkagat ng preno. Then check mo rin yung comfort, masikip ba yung harapan. Baka sasayad na yung tuhod mo dito sa harapan ng sasakyan. Nung una, akala ko masikip kasi medyo may kalakihan tayo. Akala ko mahirapan akong kumilos dito sa driver seat. Pero napakaluwag po niya. Tapos na-adjust pa yung upuan. Pwede mo siyang ilayo para talagang komportable ka sa pagdadrive. Tapos alamin mo rin yung feeling ng pagdadrive. Okay ba siya para sa'yo? Ano ba yung pakiramdam mo pag dinadrive mo yung ganitong unit? Yan yung mga mahalagang bagay na kailangan mo ma-experience personally. At sunod naman, subukan mo i-park yung ganitong unit. Napakadali niya lang po i-park kahit maraming mga sasakyan. Kayang-kaya niyo po siyang isingit. Madali siya i-maneuver kasi napakaliit nga lang. Tapos yung paggalaw ng steering ng gulong, mabilis siyang lumiliko. So yan din po yung kailangan mo ma-experience para hindi ka manibago. Kasi napakaliit lang po nung clearance nito. Konting liko mo lang, susunod na yung kanyang gulong. Medyo matagtag po yung ganitong unit. Hindi siya tulad ng mga mamahaling sasakyan na maganda yung kanyang suspension. Ito medyo matigas. Pero napapalitan po yan. Gagastos ka lang para ma-improve mo yung suspension ng iyong sasakyan. So yan po yung mga dapat mong ma-experience bago ka bumili ng ganitong unit. Pang-apat, i-research mo yung maintenance cost. Magkano ba yung magpa-maintain ng ganitong sasakyan? Ako bilang owner nito na mahigit 1 taon na, napakaliit lang po ng maintenance cost nito. Hindi tulad ng ibang sasakyan na mahal yung maintenance. Tapos pagdating naman sa parts, kahit po galing siya sa Japan, napakarami pong mga parts na mabibili. Available na dito sa Pilipinas yung parts ng minivan. At yung presyo niya, hindi ganon kamahal. Hindi tulad ng mga bagong sasakyan, mga malalaking sasakyan, na sobrang mahal yung mga parts niya. Sensor, yung mga motor, ilaw, fog light. Tapos magtanong-tanong ka na sa shop na malapit sa inyo kung magkano yung pa PMS, magkano yung pa overhaul, yung pag-maintain para may idea ka na pagdating ng araw, pag meron kang ganitong unit, ma-estimate mo na yung gagastusin mo pagdating sa maintenance. Yan po yung mga hindi natin nako-consider minsan sa pagbili ng sasakyan, yung paghahanda dun sa mga maintenance ng ating unit. So ito po, so far wala akong ginastos na malaki. Yung mga naman ako nasira ng sasakyan, hindi naman ganon kalaki, hindi naman ganon kamahal yung paayos. Parang 1.5 lang yata yung ginastos ko nung huli. Pagdating naman sa fuel consumption, itong unit ko nasa 14 km per liter yung kinukonsumo niya. May mga nakita ko na unit na mas mataas pa sa 14 km. May umabot ng 17, yung iba 20. So depende na sa klase ng unit. Yung mga DA17, alam ko mas matipid po yun kumpara dito sa DA64. So yung unit pala natin ay DA64V. Van type siya na minivan. Yung last ay yung supplier. Alamin mo kung saan ka bibili ng minivan just in case na makapag-decide ka na kukuha ng ganitong unit. Marami pong mga legit na builder ng minivan. Nasa Davao, marami yan sa Mindanao, sa Visayas, sa Cebu, sa Luzon, marami pong mga builder, marami rin pong mga distributor, at marami rin po ngayong scammer na nananamantala na nagbebenta ng minivan. Yung iba walang unit, peperahan lang kayo, yung iba naman hindi quality yung unit nila. So yan po yung dapat mong alamin. Napakaraming mga legit, nandyan sila Dodong Laagan, marami pang iba, nandyan din yung mga companies na Rusco, yung Multicab, meron Multicab sa Cebu, meron Multicab sa Palawan. So yan mga companies na pwede mo bilhan. Sa ngayon,
pag bumili ka sa mga builder, aabutin ka ng mga 3 months, magda-down ka na, tapos bubuuhin nila yung unit na gusto mo. Maganda doon, mako-customize mo yung unit na mapupunta sa'yo base na sa design at gusto mong mangyari doon sa interior or exterior ng unit. Pero sa mga distributor tulad ng Multicab, ng Rusco, kung ano na yung unit nila na nagawa, yun yung mga pwede mong ma-avail. Pero ang alam ko, si Multicab, pwede kang magpa-customize ng minimal. Pwede mo yun i-order sa kanila. So yan. So yun mga advantage and disadvantage. At again, mag-ingat po kayo sa pagbili dahil marami pong mga scammers na nagbebenta ng ganitong unit. Itong unit pala natin sa mga hindi pa nakakaalam, nabili ko po ito sa marketplace dito sa amin sa Palawan. Nabili siya sa isang distributor sa Multicab Palawan. At pangatlo na po akong may-ari nito. So kumbaga yung mga sira nung previous owner naman ako na. Pero so far wala naman ako major na experience na sira dun sa unit. Mga minor lang naman. Tapos na-enjoy ko na siya sa loob ng 1 year and 6 months. So wala pa ako masyadong naging problema. Pero recently, last week, hindi siya umandar kasi hindi ko po siya na paandar ng ilang araw. Parang more than 2 weeks ko rin siyang naitambay. Tapos umuulan, malamig. Siguro nilamigan yung makina, ayaw mag-start. So nung akala ko na sira na yung battery, ayaw na mag-charge yung sasakyan. Pero nung ginamp start namin, pinaandar ko siya. Tapos sinubukan ko siya ulit patakbuhin ng mga ilang kilometro para makargahan yung battery. Then sinubukan ko na wag i-on ng 3 days para malalaman ko kung okay pa yung battery. So far okay pa rin. Hindi siya ulit na discharge. Kaya magagamit pa natin yung battery. Hindi pa siya kailangan palitan. Pero kailangan ako ng car jumper para just in case na malobat siya pag nagbiyahe tayo, mapapaandar natin yung unit. Kasi yung sa atin ay automatic transmission. Hindi siya pwedeng itulak para mag-start yung makina. So yun lang po. Sana nakatulong yung 5 tips natin para makapag-decide kayo na bumili rin ng ganitong minivan. Have a safe trip. Bye-bye!